Good morning. Naisip ko lang kasi tag-ulan na naman, di ba? Oo. Dami. Eto nga sakto, meron akong kagat ng lamok. Kati-kati, daming lamok na naman. Monica. Saan ka naglakad? Diyan. Ayoko na Ikaw, magsalita. Kong, saan ka naglakad? magsalita. Ay, naglakad. Doon ka rin naglakad? Oo. O, doon din ako eh. Ayan, ang dami kong mosquito bites. Uso kasi ngayon ng mga, hindi naman uso ang lamok, pero uso rin yung mga sakit ngayon. Oo, tag-ulan na dulot sa eh, diba? lamok, o galing sa lamok. Actually, Angel, yun din mismo yung nare-research ko Yan ngayon. ba? Saan ko naman kaya yung pala may puro lamok yung nasa screen mo. Oo, kasi yung pamangkin ko, Sakto naman. pinag-aaralan nila sa school, Oo. nagpapaturo sa akin. So medyo kailangan kong reviewin para di naman ako mapahiya, diba? Hindi kasi gusto ko malaman, since parang wala naman ako nababalitaan na magandang idinudulot ang mga lamok. Normally, Zika, dengue, di ba? Parang puro negative. So gusto ko malaman, ano ba yung parang importance ng lamok? Kumbaga, alam niyo yung konsepto ng balance of nature. Yung parang bakit kailangan nilang mag-exist, di ba? Para yung mga bees. Oh, Diba? bees. Yan, mga bees bees. are very important, di ba? Correct. Pero sinasabi ko nga sa inyo dati, di ba kinukwento ko sa inyo, Monica, yan, si Diego, hindi ka pwedeng magpatay ng ipis kasi magagalit siya, masisira daw yung balance Lalabas ng ko sila sa nature. bahay. Ay, talaga? Oo, totoo. Ayaw niya nagpapatay ng ipis and everything kasi nga daw, may purpose May lahat feelings ng yung mga yan. creatures na nandito sa Ikaw tapakan ng Diyos. Sa bagay, alam mo, narinig ko rin one time dyan sa Pondahan. Alam mo naman ako, may pagkachismosa rin ako minsan, narinig ko sila. Minsan, lagi. Hindi, minsan lang. Pag malakas boses sila dyan. Hindi na narinig ko, sabi nila, para daw maging isang perfect ang isang pamilya, hindi daw dapat lahat parang okay. Kailangan may tinatawag daw na black sheep para daw balance ang isang pamilya. Lokohan lang naman nila dyan sa Pondahan. So yun, naalala ko lang bigla. Paano kung magsama-sama sa pundahan lahat ng black sheep? Yun lang. Yun lang. Pero ano nga ba itong balance of nature na to? Kung titignan mo yung balance sa mundo, yung ecological balance, walang masama ron eh. To maintain the ecological system of the earth, walang masama. It favors everybody. It favors everybody. Walang mapapahamak na isang nilalang sa mundo kung ang i-maintain mo yung ecological balance ng mundo. Hindi nagdidictate yun ng cruelty, hindi nagdidictate yun ng injustice, yung ecological balance. Hindi nagdidictate ng ganon. Yung sinasabi mo na pananaw mo kailangang may masama, pwede ba na walang masama? Ang possibility pag-aralan natin, mabubuhay ba ang isang pamilya na walang masama? Kasi meron daw pamilya, may black sheep. Palagay mo na, merong ganon. Pero meron ba naman pamilya na matuwid sila lahat? Basahin natin ang Lucas 1:5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth parehong matuwid. Wala silang kapintasan sa harap ng Panginoon. Hindi sila masamang tao. Ano naging anak nila? Basahin natin sa 15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Ang naging anak ng mag-asawang matuwid na ito ay si Juan Bautista. Na pinsan ng Panginoong Jesus. Matuwid ito eh. Matuwid ito eh. Itong si Juan Bautista, matuwid na tao ito. Yung magulang niya matuwid din. Ngayon yung pinsan niya na ang Panginoong Kristo, kasi magpinsan yang si Elizabeth at saka si Maria, no? 1:36 ng Lucas. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kaniyang katandaan
at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sabi ng anghel na si Gabriel, sabi kay Maria, manganganak ka, magkakaanak ka, sabi niya kay Maria. At si Elizabeth na yung kamag-anak o pinsan ay manganganak din. Ang ipanganganak nga ni Elizabeth, si Juan Bautista. Ang ipanganganak naman ni Maria, ang Panginoon Kristo. So ito, isang mag-anak na pareho-parehong matutuwid eh. Matuwid si Maria, matuwid si Elizabeth, matuwid si Zacarias, matuwid sa Diyos si Juan Bautista. Matuwid din si Jose na napangasawa ni Maria. O hindi ba, asan ang black sheep dito? Kailangan bang may black sheep? Mas maligaya ang pamilyang walang black sheep. Kaya kung ang paniwala mo, kailangan may masama sa mundo, abe mali. Mali yun. Ang gusto ng Diyos puro mabuti. Kaya nung una siyang lumalang, puro mabuti. Wala naman siyang ginawang masama Basahin natin ang 1.31 ng Henesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Yung original creation, puro mabuti, walang masama Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Para sabihin mo kapatid na kailangang may masama, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi yun kinakatigan ng Biblia. Galing lang yun sa isip nating tao. Pero sa Biblia, hindi yun ang tunay na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, puro kabutihan lang. Kaya nga doon sa pagbabagong lahi, pagdating ng Panginoon Kristo, magbabagong lahi, Basahin natin yung 19:28 ng Mateo. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ang pagbabagong lahi, pagbalik ni Kristo, maghuhukom. Pagkatapos ng paghuhukom, doon sa bagong langit at bagong lupa, walang masama ron 21 ng Apokalipsis. Pakinggan mo ang sinasabi ng kasulatan. 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Doon sa bayang banal, doon sa kaharian ng Diyos sa langit, hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o yung mga gumagawa ng kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan. So doon sa bagong langit at bagong lupa, wala nang masama ron. Ibig sabihin ba, hindi po pwedeng walang masama? Pwede nga na walang masama. Nung umpisa nga, walang masama Nung likain ng Diyos lahat ng bagay. Pagdating nung katapusan, dun sa bagong langit at bagong lupa, walang masama ron. Kasi hindi makakapasok doon ang alinmang kasamaan. Basahin natin ang 2 Pedro 3, versikulo 13. Ngunit, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayan, yung bagong langit at bagong lupa, tatahanan ng katwiran yon. Walang masama ron. Di ba Monica? Sabi nga ni Brother Eli, yung original creation talagang wala naman masama, lahat napakabuti. Kaya even yung mosquito sa pinag-usapan natin kanina, may role. May role may yan. role. May purpose yan na maganda. Pati ipis. Pati ipis na ayaw ng mga babae. Daga, lahat yan meron. So mukhang kailangan ko pang i-research kung ano nga ba ang role ng mosquitoes para ma-explain ko sa pamangkin ko. So magre-research pa ako. Sige, research ka lang dyan. Aking irang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan.
Porky. Oh. Yung lolo ko. Oh, napalin lolo mo. Panahon ng Kastila. Aba, dapat to pa yung lolo mo para ng Kastila. Of course. Nilusob ng 10 Kastila. Oh. Oh. Ang ginamit lang niya, yung sibat, Oh. yung tulos, todas. Ilan? Yung tatlo. Tatlo? Tinusok niya. Pero patay lolo mo. Yun nga lang. Oo. Pero nakatatlo ah. Nakatatlo. Uy, Ano, ay, hello Oy, guys. Dok. Ano naririnig ko min yung mga lolo-lolo dyan na ano? Ano ginawa ng lolo? pinatay yung 3 Kastila. Oh. Ginamit si Bat lang. Ay, ganun. Ay, wala yan sa lolo ko. Aba, may lolo ka rin, Dok. Din, Dok. Meron naman, siyempre. Oo. Inaabot ko ba yun? Oo. 5 ang pinatay. 5. Oo. Tanungin mo kung anong ginamit. Ano ginamit? Chopsticks. Chopstick, di ba? Oo, di ba? Sa bagay, oo. Sa patay din ang lolo mo. Shaolin. Oo. Yun lang nga. Ang lolo niyo. May hina. Wala sila, may hina. Yung kwento ng lolo ko nung araw, sabi sa akin, may 10 Kastila. Oo. Nakasalubong niya. Yung 10 Kastila, napatay niya lahat. Ah, Buhay galing. siya. Hindi Talaga, namatay ah? lolo ko. Kaya ka naikwento eh. Oh. Survivor. Survival. Teka muna. Eh, ano namang ginamit niya? Oo. Armalite. Sandali lang. May armalite pa nung araw? Wala pa kaya alaman. Kwento ng lolo ko yun eh. Kung Armalite ang ginamit eh. Oo nga naman. Kanya-kanya kwento yan. Pambihira. Oh. Malay Hindi, ka ba, no? nadaan lang ako dito, mga guys. Kasi pupunta sana ako sa bahay ni Kuya. Alam mo naman, titingnan ko kung meron kang mga pang-breakfast dyan. Ano ba yung mga Itlog. Itlog? Tsaka tinapay. Organic yan. Yun. Organic ba? Organic, no. Sa farm mo? Galing Sa sa farm. No, may Galing sa sarili- farm. Beef. Sariling farm. Sa farm. Farm Ano beef. yung Mr. Mata. Beef? Farm beef. Oh. Eh kasi Dok, may tatanong ako. Regarding doon sa bato. Yung sa pag-ihi. Mm. May parang may infeksyon. Ito ay sa'yo o sa kaibigan mo? Malamang sa'yo yan. Hindi sa Malamang kasi, di ba usually sasabihin, Oo. ay kaibigan ko, Oo. problema ng Dinadaan kaibigan. lang doon. Sa'yo? Hindi. Oo. Sa kaibigan kayo, Suron Mayo. Sabat day niya. okay. Isang Oh, araw. hindi sa'yo, ha? Punta ako Hindi sa Cavite. problema mo, ha? Oo. Oh, Hindi sige, ko okay. problema eh. Ano sa Punta kanya? ako sa Cavite. May infection nga eh. Mm. Baka may hirapan siyang umihi. Mm-mm. Eh, ano pwedeng remedy ron? Paano nasa nakukuha yun? Kadalasan kasi pag pinag-uusapan natin, Porky, yung tungkol sa infection, lalo na sa pantog kasi yun ang urinary bladder natin. No? Sa medical term yun, sinasabi natin ang infection sa pantog ay cystitis. Cystitis. Yan, sabihin mo yan, Mr. Bean. Cystitis. Hindi, yun ba sa ilong? Hindi. Sinusitis. Sa ano yun? Sinusitis naman yun. Oh. Ibig sabihin yun, Cystitis. kadalasan nangyayari kasi, naiirita yung yung mucosa o yung pinakapisngi ng pantog natin. No? Alam mo kasi yung pantog natin, alam mo FEJ, manipis yan eh. Hindi makapalang mukha. Hindi tulad niya. Wala ko sinasabi. Ikaw na. Ikaw naman, oh. Manipis. So, ayan, tingnan natin. Diba? Ayan Manipis pala. ang ano niya, kadalasan. Kaya hindi siya, pag nai-injure siya o nasusugatan, may infection, na madali siyang nagkakaroon ng reaction. Yung reaction na yon is parang pwedeng mag-inflame, mag-ano. Ano pinagmumulan mo, Dok? Ano pinagmumulan? Kadalasan kasi, anong ginagawa natin? Nagpipigil. Ang ihi. Yes. Pag nagpigil ka ng ihi, hindi ka umiinom masyado ng tubig. Oo. Kumakain ka ng maalat. Yun. Yun. Sana yun. May mga maaalat ba na binibenta si Porky? Iinom na ako. dyan? Meron po. Meron. Tapos yung mga bagay-bagay na ganyan, tapos yung mga sinasabi natin, yung bladder training na pag naihi ka na, ayaw mong pinipigil mo, yun, pwedeng magkaroon ng problema. Kasi naiiwan ngayon yung ihi sa pantog, pwedeng magsanhi ng mga infeksyon. Pag dumami na ang mikrobyo, pwede ka na magkaroon ng infeksyon. Eh, paano gagamutin niya? Alam ba, meron na yung kaibigan ko. Dapat nating malaman na pag may infection o may nararamdaman ka mga kunyari, balisawsaw, Yun, nahirap. sinasabi ko. Oo, Balisawsaw. yung nararamdaman mo parang may naiipon pa na ihi. Yun, Oo. may natitira. Now, gagawin mo, simple pinaka-basic, urinalysis, urine culture. Oo. Pag malala na, then pwede nating silipin yung pantog mo, pamagitan ng cystoscope na sinasabi para makita natin kabuuan ng ng loob ng pantog. Kalooban ng ano. Yes. Kaloob-loob. Eh, paano naman makakaiwas na ba? Lalaki. Nasa biyahe, di ba? Hindi mo maiwasan talaga. Mahaba ang biyahe. Hirap pigilin. Mahirap pigilin. Kung mahaba ang biyahe mo,
At siguro ang pinakamaganda niya, huwag ka masyado muna iinom ng tubig. Oo. Hindi ko sinabing huwag iinom ha. Pero kasi alam mong mahaba ang biyahe mo, tsaka ikaw ang magmamaneho. So, lessen mo yung water intake mo para hindi ka maihi. Diba? So, ganun yun. Dok, katulad nung sinasabi yung balisaw-sam, iihi, tapos ihinto, iihi, parang ganun ang dating nung ano po. Pwede rin yan, pwede nang sinasabi mo FPJ, pwede rin yan mangyari kasi lalo na pag may problema ka sa prostata, lumalaki ang prostata mo, at pwede magkaroon ng retention, pwede ka rin magka-infection eventually dahil may problema ka sa iba. Pwede yung mag-adult diapers yan. Pero yung lolo ko, Dok, yung lolo ko siya meron siyang tendency nung mahina ang ihi, meron naman malakas. O baka kasi may nananakit sa tagiliran niya. okay, kung hindi man infection ang pantog niya, may infection ang pantog niya, 'di ba? Yung cystitis sabi natin. Baka meron siyang problema sa prostata. Kasi remember yung prostate gland ng lalaki na sa baba ng pantog natin, baka nag-o-obstruct siya, malaki siya, pwedeng mapigilan ng ihi mo sa paglabas. So, pwedeng ganun rin ang Pero, kurso. Dok, pagka yung mga may edad na, mga Adult 70, diaper na yan. minsan ganun lang ihi, papatak-patak na lang. Oo, yun nga sinasabi natin, na-mention natin. Kailangan magpasuri na siya kasi baka hindi lang pantog ang problema niya, baka yung prostate niya may problema. So, kailangan So basta tingnan natin. pag hindi nakaramdam talaga ng mga ginhawa, patingin na. Patingin na kasi unang-una check natin Tama kung po. hindi infection, kung meron nagbabara. Meron kasi yung self-medication, Dok Ay, wag yung ganyan. Oo. Delikado. Kasi yung mga self-medication na yan, lalo na pag may infection ka sa pantog, like cystitis, yung sinasabi natin, pwede tayo magkaroon ng resistant. Yes. Pag sinabi ng resistant, ibig sabihin, yung mikrobyo, hindi na madaling gamutin ng ordinaryong antibiotic. Diba? So, Ang tanong dyan, Dok, anong gamot po dan dapat? Huwag kang umiiyak. Ayan. Huwag kang umiiyak sa pader. Huwag kang umiiyak. Huwag kang umigil. Huwag kang jumigil sa pader. Ayan. Uy, Huwag kang jumigil. iwanan ko muna kayo. Opo. Pupunta muna ako sa bahay ni Kuya. akala ko sa Davis. Magpupunta ka ng Davis, sama mo kami, Dok. Sige. Okay. Huwag kang jumigil. Huwag kang jumigil. Ba't ka naghahanap ng pagkain? Magutom na ako. Paluto mo kay Angel. Ikaw na raw. Asa ba si Kikay? Kasi hihingi ng baon si, Mamalengke hihingi na naman ng baon si Mio, or si O Kong. wala pa, hindi pa nahanda ni Kikay yung... Gutom na kayo, Either si Mio o si Kong, kasi pinakabata o pinakabatanda ng bahay. Gagawin natin ng pagkain. Yes! Wala si Because Kikay we take usually. care of our elders and Of our course. youngers. Di ba? Kailangan mo ng Basta baon? pagkain lang, okay lang ako. Kailangan mo ng baon ko? Kailangan ko? Sige po. Pero lulutuan ako ng baon prate. Ito si Angel, maggagawa ng baon para kay Kong ngayon. Oo, Sige. kay Kong. Tsaka hahatian niya si Mio. Hati sila ni Mio. Old and young. Basta mas marami ang akin, ha? Sabay pa ngayon lalabas, Kong ni Mio. Oo, Hati ni sabay, Lolo. sabay. Okay. Hahanapin ko si Mio. Eto, Kong, para sa'yo itong hinanda namin, ha? Dapat magustuhan mo. Ito ay, ano ba to? Lava cake. Lava cake. Chocolate lava cupcake pala. Diba? Kaya tayo with chocolate. Chocolate bar. Tsaka butter, egg, flour, sugar, and of course, cocoa powder. Yummy! Excited ka naman malaman, Monica, kung paano ginagawa to? Sige nga, paano? Wait lang, Wait, Kaya mo ito yan. na. Ready, go! Sa pan, painitin natin ng tubig. Ay, isi-steam natin siya. Lalagay natin yung chocolate bar. Hanggang matunaw, lagay din natin yung butter. Halo-halo lang until it is melted. Tapos, yung chocolate, lagyan natin ng egg. Mix it, and then we put our flour, sugar, and of course, our cocoa powder. Then we put it dun sa ating cupcake molder. Yung ating chocolate na mix. And then we bake it, and then... ayan na, lava cake. Wow! Chocolate lava Ano cake. yung tawag mo doon? Sabi mo yung sa burner. Ano ba? Hindi mo alam. Ano ba? Bain Marie. Yeah, Bain Marie. Alam ko Ano yan, yun? ah. Biyan yung kita Bain mong Marie, pinatungan. oo. Bain Marie. Bain na tawag. Marie. Bain Marie Actually, pala. gusto ko tanongin si Jex, bakit hindi mo na lang siya kuwari ilagay mo sa microwave yung Dairy. chocolate? Magbaburn, mag-dry. Ang steam Naalala may ko, tubig. nag-aaral ako ng baking Bain Marie. Oo, naalala ko. Ay, ang grabe siya. Huwag mo ako tutulakan. Nagbalik!
magbabalik. Okay. Chef Marcos, ano pa meron? Gagawa po akong macaroni and cheese today. Uy, bakit cheese? The basics, but yung masasarap. Oo. Galing ka mo, ha? Lagyan mo na. Sige ba? Okay. Oh. Alis na ako, may baon na ako. Oo. Ingat pa. Lagi mo kaming inaalisan Babatiin ko dito. yung... La 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 la. Nagugulat ako sa post ng mga kabataan ngayon sa social media. Bakit? Kasi parang naalala ko naman ng mga panahon natin. Ikaw, Rina, anong edad mo unang lumabas? Yung nag-club ka, ganyan. College na ata party, ako. o college ka na, College diba? na ata ako. Ito nakikita ko parang mga high school pa lang ang babata. Oo, diba? Nag-clubbing na. Yung iba may mga bisyo pang ginagawa na nakakagulat lang. Kasi naman, Monica, yung iba naman, parang nakikiuso lang. Para lang masabi sa na, mga uy, kaibigan we nila. belong. Correct. Diba? Kasama kami sa trending, ganyan-ganyan, diba? So, Saka baka ginagawa ano, din na rin nila. Baka naaya, hindi naman makatanggi. Na paano kung sumama ka, syempre, para pa-cool kung wari. Pa-cool. Sasama, no? Especially nangyayari. totoo yan eh. Di ba especially nangyayari pag halimbawa bago ka sa circle of friends mo, na parang pagka gusto mo sila i-please, you'll do anything for them. Kailangan sumama ka. Totoo yun. Kaya nga, ang pangit pag sinabi mong peer pressure, it's always something negative. Never na sinasabi mo na yung peer pressure magiging positive. Kasi mai-influence ka positively na mas mag-aaral ka, mas magiging diligent ka sa mga ginagawa mo sa school. Unfortunately, pag sinabi kasing peer pressure, it entails yung possibility na, uy, kailangan makisama ka. Uy, kailangan pare-parehas tayong gano'n. Kung gusto mong you belong to this group, kailangan ganito ang gagawin mo. So, ang hirap dahil kasi yung adjustment na what if hindi mo talaga ginagawa. Pero ang tendency, dahil kailangan makisama ka, Gagawin mo. So, paano mo babalansehin yun ngayon, Doc Camille? Na, for example, gusto mo to remain with that circle of friends, pero ayaw mo naman na ma-impluwensyahan ka rin nila sa masamang side. Parang first, kung talagang hindi mo gusto yun, you will not allow yourself to be pressured by these people. So you look for a good set of friends na pwedeng maka-influensya sa'yo ng mas maayos. Kasi halimbawa, hindi ka naman talaga umiinom, hindi ka naman nagka-cutting classes, hindi kayo mahilig It's not really you. Oo, tapos bakit mo iibahin yung kung sino ka? Kaya pag yung mga ganyang bagay, probably napakalaki ng role ng parents na sasabihin na, anak, huwag kang basta-basta sasama kung kani-kanino. Or kaya Choose naman, your friends, parang ganon. o kaya naman kung meron kang mga bagong kaibigan, okay lang naman na imbitahin sa bahay para makita mo kung anong klase. Na, meron, magugulat ka, automatic. Di ba pagdating sa bahay, mukhang magalang, tapos napaka-rowdy. Paglabas ng bahay nyo, parang ginulo ng sabi ng 10 demonyo yung bahay. Kasi talagang kalat dito, gano'n. So, makikita mo kung anong klaseng kaibigan meron ka. Second, ang pangit kasi pagdating sa peer pressure, yung influence na ibinibigay sa'yo, like, bakit nagda-drugs ang isang tao, lalo na pag teenagers, di ba sasabihin, peer pressure. Di ba, ang pangit na nasasabihin na nag-drugs ka dahil sa pressure lang na magkaroon ng kaibigan. So maganda rin sa mga parents na they bring up their child na yung in the way na yung mismong anak nila yung makaka-influence, di ba, ng mabuti instead of may influensyahan sila ng masama. Yung, di ba, pag sinasabi, paano yung paraan? You make yourself to be an inspiration to others. Parang kung nakita nila na diligent ka, hindi naman nerd ang dating yung pakikita na, hindi kasi kailangan ko mag-aral dahil ganito. Kailangan ko dahil yung mga bagay na gano'n, na siguro makaka-influence din sa ibang tao na, sige, magkakaroon tayo ng study group. Kaya nga, di ba, pag sinabing gano'n, lalo na yung mga nagre-review sa board, may mga study groups. Hindi siya peer pressure. It's more of yung camaraderie na magtutulungan kayo para magkaroon kayo ng pagkakataon na mas magkaroon pa ng maraming kaalaman. Mga ganun ba? Sa mga parents naman po, paano naman po nila sasabihin sa mga anak nila na parang, uy, medyo parang nasa maling side ka na, parang iba na yung direksyon na pinapatunguhan mo ngayon? Siguro una-una, palaging reminders. Kasi ang mga magulang naman dapat hindi talaga yung sasabihin mo maging nagger. It's more of anak ha, remind ko lang sa'yo. Alam mo, mahirap parang yung mga ganun para sa ikabubuti mo. Hindi yung parang sasabihin mo na, yung ganun kaagad. Kasi pag yung something negative ang pag-remind mo sa anak mo,
the more nagagawin nila yung mga bagay na hindi maganda. Because our brain doesn't take, diba? Negative yung no. Oo, Kaya baliktad. That's what I wanted to ask Doc Camille. Kasi ang peer pressure, hindi lang, although mas parang sa bata, sa mga kabataan talaga yan, mas nakikita. Pero pwede rin kasi sa matatanda yan. Ako Ay, oo minsan, naman. guilty ako dyan, Doc Camille. Yung parang you don't know how to say no. Na kahit na alam mo na parang, ay teka, medyo mali or parang hindi yata ako komportable. Parang hindi ko alam paano sabihin. Kasi merong yung mga pagkakataon na halimbawa, uy, alika, shopping tayo. Tapos parang, ay, hindi mo naman hilig yun eh. Pwede mo naman sabihin na... wala kang pera. Pwede mo naman sabihin na, uy, time out muna ako dyan ah. Next time na lang. Pwede mong sabihin siya in such a way na hindi offensive. Ay, ako nga sumama sa inyo, hindi. Pwede, uy, time out ako ha, kasi merong talagang, meron akong pupuntahan. May mas importante. Or meron, mga simple, na mga ganun na alibis. Hindi naman sinasabi na nagsisinungaling ka doon. It's more of begging off, lalo na kung something na maaapektuhan yung schedule mo, maaapektuhan ang budget mo, maaapektuhan pati yung social life mo. Kasi iba, di ba? Pagdating ng Friday, automatic, uy, lalabas. Ganun. Hindi ka naman sanay dun eh. Yeah. Tsaka, alam mo na pagdating sa ganun, iinom ka or kaya meron kang gagawin na hindi mo naman talaga gusto. So, you can beg off. It's about time na ang tao marunong magsabi ng hindi. Hindi puro yes Oo, na kasi pag nag-yes ka ng yes, naku, magugulat ka, baka yung pag-yes mo, ikasasama mo pa. Correct. Di ba minsan may mga situation din naman, like sa working environment mo, yung mga kasama mo, laging magaganda yung gamit, branded lahat. So, minsan napipressure ka din na bumili ka ng mga branded na bag, shoes, and everything. To the point na wala ka na palang kinakain sa bahay. Oo, it exudes possibility kasi na gano'n na mai-influensya ka. And it comes a point na hindi naman talaga may brand nga pero fake naman. Ay, wag yun. Samahan niya na. The more na mas mali yung magiging para lang to be with them, yung you belong to this group, magagawa ka ng mga ganong bagay. Might as well na ipakita mo na ito yung ito lang yung kaya ko. Sometimes, yun nga yung ngayon yung dapat maintindihan ng tao na you should not be brand conscious. It's more of your personality that will exude para pakita kung bakit ka gusto nitong mga taong ito. Correct. Tsaka din maganda rin, di ba, pag sa mga, yung support ng family and friends, dapat aware din sila dun sa situation nung kasama nila, nung loved one nila. Kasi usually pag ganyan yung napipeer pressure, hindi nila napapansin na napipressure na sila, nalululong sila kasi dun sa situation. Hindi nila alam yung nangyayari. So it's important that their family members or yung mga friends nila would, take notice yun. Sabihin, uy, teka lang medyo parang hindi na yata maganda yung nangyayari sa'yo. Totoo yun. Anything na parang, halimbawa, yung i-influence ka na, ay, punta tayo ng casino. Tapos magugulat ka kasi lalo na kung meron kang mga possibility na compulsions na ganyan. Ang tendency, ikaw na yung naguguman. Tapos yung mga kasama mo, parang ano na nangyayari sa'yo? So, kailangan talaga na merong rain check na talaga, uy, sumusobra na yan, mali na yan. Parang gano'n. Tsaka kasi parang kung kumari sabihin mo doon sa group of friends mo na ayoko and hindi nila maintindihan yun, siguro it's also parang sign na parang baka mali itong mga tao na sinasamahan. You guys don't belong with each other. Kasi lalo na kasi pag yung talagang kaibigan mo, hindi ka naman pipilitin. Maintindihan ka, di ba? They will always know what's best for you. Tsaka sasabihin, ay naku, may pamilya yan, may asawa yan, huwag nyo nang imbitahin yan. Di ba may magsasabi ng gano'n? So yan yung mga talagang, first, you have to choose your friends talaga. It doesn't matter kung sabihin mo 2 o 3 lang sila. Pero they are good and responsible friends. Na quality of friends that you have, not the quantity. At the same time, ang tunay na kaibigan, sasabihin yung mali. Yes. Hindi yan magsasabi ng puro tama na, oo, bagay sa yan. Sige. Yeah, that's right. Exactly. So, yan Sige, Doc Camille. Para... Ito si Rina, pag lumabas yung kanyang baby, at si Mio, pag lumaki-laki, alam namin mga gagawin namin. Direk, hindi natuloy yung knock-knock na ito. Ha? Live tayo. Ay, ikaw talaga. Ano, may knock-knock ka, Bin? Ako? May knock-knock ka? Ako, pinak-knock? Bakit ikaw? Ha?
Esther? Esther? Esther who? Ano naman yan? Nak-nak. Kumakanta si Bin. Kumakanta ko si Bin. Kumakanta? Si Bin. Esther. Oh. Esther, yesterday. Kaya totoo na niyang Bigyan mo po. Pitikin mo. Yan. Yesterday. Monday. Tuesday. Wednesday. Hanggang doon na lang yun. Hanggang Wednesday lang. Hanggang Wednesday lang. Pong, Yes. napadaan kayo. Matagal na ako hindi dumadaan dito eh. Balita ko, punta kayo sa malayong dako. Binati ko muna yung tita ko doon. Wow. Tita Flory. Minsan naman sama mo kami pag nagbabati ka doon. Sige. Ako gawin mo. Bodyguard. Bodyguard? Matigas. Matigas. Kung tatanong ko regarding doon sa Republic Act 8749, Okay. pinirmahan ng Presidente executive order na smoke-free. Smoke-free? Oo. Hindi, kasi ang Republic Act 8749, yan yung Clean Air Act. No? At ayon sa Clean Air Act, sa Section 24, nakalagay doon kung saan pwede lang manigarilyo ang mga tao. No? Sa mga designated areas lang. Hindi pwede kung saan-saan ngayon. Kung hindi pwede kung saan-saan. So, ang ginawa kasi dati, dahil akala ng mga tao, pag nasa labas ng ang bahay, pwede na. No? Ang sinasabi lang ng batas kasi, kung yung public place considered designated area, pwede. So in other words, kung hindi designated area yung public place, bawal. At yan yung sinulong ng Executive Order 26 ni President Duterte. Kaya lahat ng lugar sa buong Pilipinas, labas ng bahay, bawal unless may designated. Para halimbawa sa Davao, kasi doon sa Davao, talagang bawal manigarilyo doon eh. Meron lang isang lugar, siguro maliit lang, isang metro, parang kwadradong ganito lang. Doon ka lang po pwede. Doon ka lang pwede. Kung lalabas ka dyan, hulihin ka ng pulis. Huli ka. Paano yung mga e-cigarette kong? Kasi minsan pag bumuga yan bawal hindi kasama yun. Nawawala ka Kasama ba yun? E-cigarette? Kasama na rin yun. Considered na rin yun. Kasi maraming kasi ang inaano nila, hindi naman daw nakaka-apekto sa tao yun. Hindi. Kasi electronic cigarette ang tawag nila. May usok pa rin eh. Ang nakalagay na sa provision ng batas, yung sigarilyo na tabako. Ako, ang para sa akin dapat hulihin yung nag-i-cigarette para matesting yung batas. Tama po. Kasi lulusot ko. Kasi nga wala ka raw sa executive order. Kaya malakas ang loob. Naka-specify. Hindi. Tobacco lang ang nakalagay. Pero ang tanong ngayon, kung ito ay nagko-constitute ng pollution, Clean Air Act. Chemical yun eh. Kung may chemical yan, kung sa amount na binubugat, makaka-apekto pa rin ba yan sa tao dahil sa pollution. Pero ang lusot kong, nakalagay doon, pabrika, utility vehicles, public places. Hindi, kaya nga i-test yung batas. Para sa akin. I-test mo. Hulihin yung isang nagve-vapor, di ba? Vaporize, yun eh. Tapos tignan natin kung exempted. Dahil kung exempted yan, lalabas kailangan i-amend rin yung Clean Air Act at yung Executive Order. Yun nga po, kasi sa mga mall lang, paglabas mo ng mall, maraming nanikita din yun eh. May nagre-reklamo din Ayaw nilang malanghap din yun. Di parehas lang din yung sigarilyo. Oo nga. Pero mo pag nagbuga ako, parang may paging Diba? Di mo nakikita yung tao sa kotse. Sobra lang. May fog na malakas. Pero, Kong, ito pa isa. Sige. Yung ang ipapatupad ngayon, simula ngayong araw na ito, yung ADA. Anti-Distracting Drivers Act. Maraming umaangal dahil sa laki ng multa, 5,000 daw. Yun ang nakasaad sa ating batas Sumunod na lang dapat sa batas. Pero tapos ang inaano pa, kahit ikaw nakakuliglig, ikaw nakabisikleta, ikaw pwede kang ma-aksidente. Paano mo huli yung nakabike?
Eh, kitang-kita naman ng pulis. Wala naman lisensya yun. Bahala na ang pulis dyan. Bahala na sila dyan. Bahala na sila. Tignan nga natin, dapat nga malaman natin kung matitest nga yung batas na yan eh. Matest talaga kung matibay yan. Matibay yan o hindi. Kailangan makontest yan. Paano yung mga tinted na vehicles? High resolution o yung camera. Yung sinasabi ng MMDA. Pero pag talagang masisilip yun eh. Parang mahirap silipin yun. Tignan natin nga kung gaano kalakas si MMDA Danny Lim. Ayun, masusubok na. Sige, mauna na ako. Tapos na ang awitan. Tayo ay magkwentuhan. Pamahuli. Correct. Yung nakasagasa. Pero alam mo minsan, ang mahirap din maging driver kasi lalo na yung kunwari may mga batang tatawid. Kanino bang responsibilidad yan, Attorney G? Kunwari tatawid, bigla yung bata, ikaw wala kang kamalay-malay na merong biglang tatawid na ikaw naman hindi naman ganoon kabilis, kaya lang nahagip mo talaga. Ang may kasalanan, yung driver. Yung driver. Minsan nga, yung bata, yung magulang. Nako, hindi. Yung kalimitan driver. Driver palagi. Driver lagi. Parang sa motor din yan eh. Pag nabangga mo yung nagmumotor, kahit na kasi akala kasi nung nagmumotor, kita sila lagi sa side mirror eh. Bigla na lang silang pupunta sa gilid, mababangga sila ngayon. Akala nila ay okay lang na hindi sila nakikita o wala sila. Ay bandang huli, ang masisisi yung driver na sasakyan. Palagi nga ganun, di ba? Is pag kung titingnan mo, kunwari, re-reviewin mo, merong CCTV, may footage, makita mo talaga namang hindi naman ganoon kabilis. Talagang tumawid bigla-bigla yung bata. Halos hindi na nga na-apply dito sa atin ngayon yung motorcycle lane eh. Wala. May motorcycle lane na may blue na linya. Bandang huli, nakikita mo lahat ng motor, kanya-kanyang lanes. At saka tingnan mo meron ka makakasalubong na motor, mag-overtake sa maling side, sa kaliwa, di ba? Tapos pag na-aksidente, may kagagawan yung mismong kaya nga kinakain na yung kabilang linya. Kapag ka motorcycle driver ka, para bang meron ba kayong lisensya na mag-violate ng traffic rules? Kaya nga po, ingat lang po sa pagmamaneho mga kasambahay. Anti-Destructive Driving Act, applicable at in-implement na po ngayong araw na to. Ingat po. At susunod lang po tayo sa batas trapiko. Mapa siya. Bakit namatay to? Ano? Namatay? Namatay siya ba siya namatay? Oo nga. Hello! Oy, hi, Doc Joseph! Hello, morning! Ay, papakilala ko si Rochelle. Dahil wala si Ninang, siya na ang kinuha. Siya na ang kapalit ni Ninang. She's also a financial expert. Yari ako! Naku, baka sakalin ka ni Nina. Oo, malamang. Habang wala. Habang wala naman si Nina. Miss Rochelle muna. Si Miss Rochelle, nandito siya. Hello po, welcome back. Nandito siya, kailan po ba yun? Last week ba yun? Yes, last week. Parang last week. Naalala ko, tiruruan niyo pa kami paano mag-secure ng password sa mga... cybersecurity. Yes, sa mga social media accounts namin. At dahil nawili po ako sa pagbabrowse, napunta po ako sa isang online shop. Napadami rin ng aking pag-order. So parang nawala ata sa budget yung mga pinagbibili ko. Nakita ko po meron din pala kayong libro na something to do with pagtitipid. Parang yun naman pala dalat nyo. Mukhang kailangan ko rin po at humingi ng tips. Oo. Ayun. Salamat sa pag-imbita nyo. Kasi ito, this is a money book about pagtitipid. Paano ba magtipid? Paano makasave? At unang-una, bakit ba tayo magsisave? Yun ang tanong natin sa sarili natin. So, normally, nagsisave tayo for our retirement or to buy something later on. Like for example, to buy a house o kaya bumili ng mga gamit na kailangan natin o magpundar ng isang negosyo or whatever, kung ano man yung goal natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon, dahil sa inimbita niyo ako, ay paano ba tayo makakatipid sa pang-araw-araw nating mga gawain, and at the same time, yung natipid natin, paano ba natin siya mapapalago at paggamit natin in the future para mas, yung sinasabi nga na the money will work for us. It will grow. Maximize natin, and eventually, mag-retire na milyonaryo, hopefully. Usually kasi, di ba, Ma'am Rochelle, di ba guys, manghirap sa atin kasi lagi tinuturo tayo ni Ninang Risa, yung parang a portion. Yes. So meron kang for yung parang mga expenses. Usually kasi, Rochelle, mahirap yun kasi kahit na meron kang
save, Yeah, inalat, minsan nagagalaw mo. So how do you do that pag mga ganyan na mapipigilan ka na hindi mo magamit? Meron tayong tinatawag na 10-20-70 rule. Yung 10% para kay God yan. Type natin yan. Hindi nagagalaw. And yun talaga, ibibigay talaga natin sa Diyos kasi nasa Kanya talaga, galing sa Kanya lahat. 20% talaga ay para sa savings natin. Okay, yung savings na yun, kalimutan nyo na yun. Ibig sabihin, pag once na nilagay nyo yun sa savings ninyo, hindi nyo na siya, ididisiplina natin yung sarili natin na hindi na siya gamitin for whatever. 70%, nandoon yung ating expenses. So, doon na papasok yung ating needs and wants. Pag hindi nagkasya yung 70%, kasi syempre, ang iba sasabihin, hindi man kasya eh. Paano kapag kakasyahin? Ang dami kong utang, ganito. Pero sa 70%, i-identify natin doon, alin ba yung needs, alin ba yung wants. So, 20% prior to paying the bill? Yes. So, kasi di ba may ibang turo, sabi nila, hindi ba pwedeng bayaran ko muna yung mga lahat ng bills, tsaka ako na lang i-allot yung 20% based ko ano yung net na nantira. Yun yung medyo maling practice. Ang tamang practice, or at least ideal na practice, is that pay yourself first. Actually, yung 20% is payment for yourself. For the efforts that you have extended, di ba? Ikaw yung kumikita, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung, di ba meron tayo na, yung, even sa Rich Dad, Poor Dad, di ba? Yung practice ng mga mayayaman is that pay yourself first. So, reserve that 20% sa sarili mo. But if yung, kunyari, nabayaran mo na lahat ng bills mo, and 20% entails that you will be left with, let's say, 1,000 pesos for the next 15 days, do you then practice na you forget that 20% ever exists para savings, or do you use it to try to survive? As much as possible, don't touch the 20%. As much as possible. But if it will call for you to borrow money, or borrow money o kaya mag-salary loan or whatever, that will accumulate even more in the future. Yung interest noon, kasi mataas ang interest kapag ikaw ay nag-credit card, kapag ikaw ay nangutang, mas mataas ang interest. So, as much as possible, hindi natin gagalawin yung 20%, and then identify ano ba yung mga bills mo. Baka meron kang cable na hindi kailangan. So, kailangan natin mapagkasya. Kasi even the richest man in Singapore, ang pinagkakasya niya yung sweldo niya, ang kanyang practice is that 70% natitira as savings. And then he lives with 30% of the salary. So just imagine yung difference natin. Tayo 10% or 20% hirap na hirap. But the real practice of the rich people, sila, nakaka-save sila as much as 70%. Is it ano ba na, yung some people, yung like that 70%, I've read about that. Yeah. Some of these people also, they do it down na they only pay yung bill na may immediate impact sa buhay mo. Let's say, the next 3 days puputulan ka ng kuryente, tsaka siya magbabayad. Like other people, kung cable lang naman yan at I won't lose electricity or I won't lose water, I will move that aside. Or if it's a credit card bill na 20 days from now pa naman, then I will put that aside muna. What they pay for is yung immediate immediate na tatama, or if I need gasoline today, I will allot it for today because it will generate funds. Ganun ba? Is that a good practice also? Ako parang, ang sinasuggest ko is that kapag alam naman natin na yung monthly bills nandyan na. So, maaga pa lang, anticipated na natin, alin dito yung mga due na, tama yun, kailangan nating bayaran yung due and yung necessary. Kasi like for example, cable, tingnan natin kung kulang na kulang tayo sa budget, baka kailangan na nating i-cut yung cable natin. Baka hindi na natin kailangan yung cable na yon. And then for example, internet connection, baka yung higher bill or higher Mbps ang kinukuha natin. Baka kaya nating konti na lang kasi kailangan nating tipirin to the point na magkasya dun sa 70%. You said due and necessary. Kunyari school, di ba, may yung pasukan na,
may naiiba yung ano yung income, yung yung pasok at gastos So kunyari, all of a sudden you need to pay a lot more because it's school. Then sabi mo, you can push aside some of those bills to prioritize like buying notebooks, shoes, ganun ba? Is that what you're trying to... Oh yes, kung kailangan talaga nating magtipid, 'di ba? Kapag sabi nga, 'di ba, kapag maikli ang kumot, kailangan magbaluktot. So ang sinasabi natin is that really discipline ourselves para hindi magalaw yung 20%. Kasi the 20%, where do you use that 20%? For example, hindi mo naman yan tinatabi lang sa bangko forever. Kasi hindi kikita sa bangko yan. Usually, ang kita lang sa bangko would be 0.25% over the years, no? So ang gagawin natin dyan, i-invest natin. And yung investment na yon, either in stocks or in real property, that later on, makakatulong sa atin to generate more passive income, and then itong passive income can help us sustain yung ating daily expenses. So parang kailangan lang ma-discipline natin na meron tayong mailagay sa ating investment or sa ating negosyo para hindi lang tayo limited doon sa salaries natin. Mr. Sel, kasi given na kung wari, medyo malaki yung 20% ng gross, no, na isa-save mo, tapos parang kailangan 70% lang yung pagkakasyahin mo for all the other expenses. So minsan talaga, lalo na sabihin natin kung hindi naman ganun kalaki yung kinikita, halos sakto lang yung 70%. Now, when do you parang reward yourself? How often do you reward yourself naman doon sa lahat ng efforts mo para sabihin natin pwede mo i-touch yung 20% na yun probably. So, mga once naman. Kasi baka ma-burn out ka naman. Alam mo yun, puro needs. Hindi mo masyado nare-reward yung sarili mo. How often do you suggest na dapat ibigay naman yung parang wants ng isang tao? Sa akin, for the meantime, hindi talaga ako like yung 20% should not be touched kasi it's a discipline. Kalimutan mo na mo. Then if you want to siguro pamper yourself, dito ka kukuha sa 70%. So be creative or do something about getting more income. Passive income. More jobs. Then that's the time you reward yourself because you've extended extra effort in earning more money and therefore you deserve a pamper. So, yung 20%, parang kasi it's a discipline eh. Once na na-establish na natin yung discipline, make this earn. Itong 20%, kung mapapakita mo ito, like put a small business or whatever, yung passive income or maibili mo ng something that can yield a greater return, then doon ka kukuha ng pampamper sa sarili mo. Kasi that's always an excuse for us eh. Parang, ay naku, I deserve some treat, I deserve some, di ba? I've worked for this and then I deserve this. But please take note no, na even yung mga minimum salary wage people, napapagkasya nila sa isang pamilya nila for a month yung kanilang sweldo. But as we go up the ladder, di ba, tumataas naman yung sweldo natin, pero tumataas din yung expenses natin. So walang katapusan. And ang tanong, when do we save? When do we start saving for our future, for our retirement? Nagsa-start talaga yan by the minute or by the time na kumita ka, first salary mo, right after your college, pag graduate mo sa college. Nagtatrabaho ka na. So imagine, ang dami na nating utang, no? Parang, kung doon pa lang na-discipline na natin yung sarili natin, sana malaki-laki na yung income natin. And in fact, even yung mga small things in our daily expenses, yung for example, bottled water bibili ako, that costs how much? 20, 25 pesos. Pero kung nagbaon ka, it's only 20, zero, di ba? Pwede mo nang pambayad ng ibang bagay. Pwede mong ipunin yun because soon you'll realize that over 10 years, yung mga natipid mo, it could yield to millions. Diba? Kasi if you put that in stocks, long-term investment sa stocks, yung dati mong halimbawa 2,000, after 14 years, how much would that be? Mga 100,000 na, which you will never earn from putting that money in a bank. So parang, imagine, kung nagastos mo ngayon yung 2,000, it could have been invested in a stocks na that could yield 100 times more than the original. So I guess the key word talaga is discipline. Kailangan ma-instill sa amin ng disiplina. So siguro kailangan kapag wala tayong masyado disiplina, para magandang pagtaguan ng pera tong si Miss Rosel. Oo nga. Ayaw magpagalaw ng
20% Basahin yung libro niya. Basahin yung libro niya. Obvious Ganda ng one, libro mo yun magtitipid. We have Ilang versions yan? mag-retire na milyonaryo. Kasi in the Philippines, iba, 2% lang ang nagre-retire na milyonaryo. Ibig sabihin, all the rest of yung oldies natin, umaasa sa mga anak. So by the time, parang medyo mabigat sa anak, kasi syempre, ito struggling in their life. So, ang goal natin, as much as possible, di ba, while we are earning, ito yung mga earning stages natin, is to save as much as we can for our old age. Yun. Ang dami ko natutunan kay Ms. Rosel, pero I have to go. Kaya Ms. Rosel, pwede ba kami away sa DNLs? Magkwentuhan pa tayo about sa pag-defense. Kaya kailangan ko matuto dyan. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. Thank you. Bye. Tara, Ms. Rosel, papaturo pa ako sa Balikan sa computer. Salamat. Thank you. Speaking of old age and pampering, yan nakarelate sa next topic mo yan eh. Hindi, kasi napansin ko, di ba Thursday ngayon, usually, Old age aside nga. from Doc Joseph, dapat nandito si Nina. Wala yung Old age. Nasa pa si Nina, ba't nag-pamper sa sarili, reward. Nag-reward sa sarili niya. Alam mo, ano yan, Angel lumayas na naman nang hindi nagpapaalam. Oo, parang narinig ko nga, Ganun yan. nag-travel siya, di ba? Sa Travel. Euro. Parang yung nakikita ko sa Facebook. May mga halls daw na reminds her of you in TV. Ay, oo, di ba? Yung mga halls. Wala na yung walling. Wala na yung walling niya, naka-look away na siya. Oo. Pero alam ko, I remember the last time, umattend nga siya ng isang benefit bazaar sa San Marino, sa Italy. Tapos yung mga beneficiary nga nito, yung mga DSWD, reception, at saka yung mga study center para sa mga bata. Tingnan natin sa computer. Doon sa Facebook ko Check mo tingnan nga, natin. Sige. Open ko yung Facebook. Swap it up. Ano ba to, Petra? Ano ba tong swap it up na to? Isa po itong benefit bazaar para sa mga bata po ng DSWD. Yung mga bata po na soon to be adopted, ang tawag namin. Kasi ho, ang consulate ng San Marino, gumagawa ng mga project po para sa mga bata. Paano naman nyo to naisip, itong proyekto na to? Madalas po kami nakakapag-usap sa mga social workers ng DSWD. Tapos sasabihin nila, yung mga bata, minsan nagkakaproblema with emotional, mga ganun. Sasabihin namin, gumawa tayo ng workshop for them. Kaso, medyo, syempre, minsan magastos pag mga workshop. So, naisip namin, ba't di tayo gumawa ng fundraising? So, itong bazaar ang naisip namin. So, ano naman ang ginagawa ng Republic of San Marino? Ano ba yung Republic of San Marino? Saan ba yan? Sa Italy ho to. So, itong Republic of San Marino, meron talaga silang mga ginagawang ganitong proyekto dito sa Pilipinas? Yes, opo. Ano po to? At least 4 times in a year. So ngayon, ang gagawin nyo dito, parang meron tayong mga merchants, no? May mga bazaar, then meron tayong food, meron tayong, ano pa yung mga meron dito? Meron po mga damit para sa mga bata, yung lemon juice na uso na ho ngayon. Tapos meron din ho kaming banda. So ito pala parang isang combination na kumbaga pwede tayong magsaya and then it's an event and then at the same time makakatulong tayo na may beneficiary. Pero meron kasi nasabi kanina sino yung katulong mo sa pag-organize nito? Mga bata ho ng Philippine Women's University. Kasi ho, ang Philippine Women's University, meron silang subject, ang tawag ho, community engagement. Ito po, ginawa nilang party ho ng final exams nila. So yung mga bata ang parang tumulong, nag-conceptualize nito, tapos in-sponsor ng Republic of San Marino. Lahat po ng pwede niyo pong maisip hanggang sa pagtawag po sa mga tao sa San Marino, sa paggawa po ng event, pag-promote po ng San Marino, kung ano bang gusto po paggawa po sa akin ng gobyerno ng San Marino. Pero mostly, ang concentration po nila is to help the Filipino children. At saka ho, syempre, gusto din po nila malaman na makatulong po pag may mga disaster, yun din po. So ano pa yung mga future plans? Pinaplano po namin gumawa ng conference. Kasi
normally po, ang projects namin for the past few years, para po sa mga soon-to-be adopted kids. Ngayon naman po, para po sa mga magulang na mag-a-adopt. Nakipag-tie up po kami sa Medical City, yung Child and Adolescent Psychiatry Department, na sila po yung tumutulong sa mga bata. This time naman po, para po sa mga parents-to-be. Bale, kung meron po kayong mga dinodonate na pwedeng i-donate na damit, pwede nyo po ibigay sa amin. Tapos, pwede nyo, or kung either ibigay nyo po sa amin or palitan ho ng damit na gusto nyo doon. Pero lahat ho siya, mga second hand. Kung wala kayo pang sa swap, pwede hong bilhin nyo ng pera. Talaga nung benefit bazaar na yun. Kasi bibili ka lang ng gamit, makakatulong ka dun sa mga batang natutulungan din. Tapos makaka-declutter ka pa. Doc Camille, di ba? Ikaw marami kang mga books sa clinic mo. Pwede may benta, paswap mo yan, Doc Camille. Binigay ko na sa inyo. Meron pa, marami pa, Doc Camille. Hi, good morning! Good morning! Good morning! Hi, good morning sa inyo! Good morning! Nay, pwede bang pabili ng gulay? Sino pa makausap dito? Mamshi, dito ka sa labas. Dito ka sa labas, Mamshi. Ayan, ayan. Meron ka bang ano dito? Pipino? Meron po. Pipino? Saan ba yung pipino mo dito? Ito, pipino. Magkano ba ang pipino ngayon? Ano ba to? Per kilo? Per kilo? Magkano per kilo ang pipino ngayon? Sa green po ay 70, sa white 40. Magkano po? 70 pesos? 70 pesos per kilo. Pwede bang bumili ng ano, ng tigpipiraso nito? Kinikilo din. Ganun kailangan ko to sa eye bags ko. Ano pa ba kailangan ko? Ito, kamatis. Magkano per kilo, Ma'am Shi, ang kamatis ngayon? 40 pesos per kilo. Nagtaas to? Nagtaas ito? Ay! Kailan pa nagtaas ito, tong kamatis natin? Medyo mababa na rin. Medyo bumaba na. Ine-expect ko kasi ngayon. Ine-expect ko ngayon tataas kasi tag-ulan, di ba? Ano pa ba kailangan ko? Sitaw! Saan ba yung sitaw mo? Nalilito ako sa sitaw. Sitaw? Sitaw ba ito? Sitaw ito. Kaya pala mukhang sitaw. Ito magkano ito per tali? 10 pesos. 10 pesos per tali. Alam mo sa ibang palengke, ganito din yung presyo. Mabuti naman hindi nagbabago. Ano pa ba kailangan ko? Sitaw. Tapos kalamansi. Do you have some kalamansi right there? Ay, ito. Ito pala ang daming kalamansi. Saan galing yung mga kalamansi mo? Divisoria. Divisoria ito. Ano bang kalakalan mo dito? Per kilo? Per kilo ito? Per kilo din ha. Per kilo? Magkano ang per kilo natin? 60 pesos. Amoy na amoy ko ha. 60 pesos per kilo. Mataas ba ang kalamansi ngayon? Mataas? Medyo mababa. Ay, medyo mababa. Nako, sana bumaba din yung timbang ko, no? Pataas kasi ng pataas yung timbang ko ngayon eh. Okra! Saan ba yung okra natin dyan? Din po, tali. Ito ba yon? Ito ba yung okra? Magkano per tali ang bentahan natin sa okra ngayon? 10 pesos po per tali. 10 pesos per tali. Mga ilang piraso yun usually? 3, 4? 8 pieces, pwede na. Pwede na, sulit na. What else? Bawang, ito bawang. Nako, mahilig ako sa bawang. Magkano ito per kilo? 100 pesos ito per kilo, ayan. Nako, mahal ba ang bawang ngayon? Medyo bumaba na siya. Magkano? 100. 100? Alam mo, nung huling punta ko, mataas daw ang bawang. Tapos, ano pa ba? Repolyo. Where is the repolyo right there? Repolyo. Ano ba dyan? Ito, itong bilog. Patingin nga na, hindi ko abot. Ayan. Alam mo naman yung kamay ko, maliit lang. Ito repolyo ito. Magkano yung repolyo? 70 pesos per kilo. Para mataas ang repolyo ngayon ha, mataas. Sige, ito muna ako para sa eye bags ko. Kakapuyat ko, kakanood ko ng Korean novela. Ano na lang, 1 kilo na lang muna ng ng cucumber, ng pipino. Ayan. Ayan, pabalot na lang ako, Ma'am Shi, ha? Magkano ulit ito? 60 na lang? Aba, pwede bang 50 na lang? Pwede bang 50 na lang? Palagay na lang ako sa may hiwagang bayong natin. Sige, kilo mo muna. Anong oras kayo nagbubukas dito? 3:30. Magkano? Magkano? Anong oras? 3:30? 3:30? Aba, parang gising ko lang sa bahay. 45 lang? Aba, sige, sige. Teka lang. Gulay. Iba ang Yes, iba ang sarap, no? prinsesa sa emperor. Speaking Your of Highness. emperor, kasi si Doc Sino ba si Jos- emperor? Ikaw. Ikaw ang emperor. Si Doc Joseph kasi, di ba Doc, ang topic mo ngayon kasi may problema ata, pamamaga.
Oo, pamamaga. Namamaga. Namamaga. Ang alin ang namamaga? Yun. Kasi 'di ba lagi natin pinag-uusapan na bakit may namamaga sa kidney? Namamaga ang kidney. No, 'di ba? Ang term kasi ginagamit natin kasi is hydronephrosis. Hydronephrosis. All right. Usually na naririnig mo 'yan, Angel, Diego, Doc Camille, saka Rina sa ultrasound. 'Di ba? Ultrasound. Tapos when you go to your doctor at papakita mo yung ultrasound finding mo, Doc, ano to? Mamamatay na ba ako? Bakit may hydronephrosis? Bakit namamaga? It doesn't happen to both kidneys, no? It happens to both kidneys. Sabay. Yes, it can happen to both. But hydronephrosis is not a disease. Hindi siya sakit. It is a finding. It is a finding of a certain disease. So, kailangan, pag sinabing may hydronephrosis, kailangan guys, malaman natin saan ba nagmumula ang hydronephrosis? Saan nagmumula? Bakit namamaga ang kidney? Alright? So, the possible, tama ka, Angel, the possible cause. So, one very possible cause could be obstruction. Kasi we have to remember, ang hydronephrosis kasi nangyayari sa kidney natin, no? Kung if they can show us a picture of the kidney, ang kidney kasi natin meron cortex, tapos may medulla, yan. Tapos yung renal pelvis. Okay. Let me show you. Yan. Okay. This is your cortex. Nasaan na ba yung picture? Nawala. Oo. Ayan na. Okay. Ang cortex, medulla, tsaka yung renal pelvis. Usually, pag nag-filter or nagsala ng toxin at tubig o yung mga tubig na water, it usually stays for a while in their kidney. It has to be reabsorbed. I-reabsorb muna yung mga mineral or nutrients before it is secreted. Now, if there is meron ditong nagbabarami obstruction or somewhere else, you can cause what? Reflux or retention ng ihi. Pag nag-retention ang ihi, we have to remember the ureter, nagpe-peristalsis siya, nagmumove rin siya. So, mumove siya, hindi pababa, paakyat. So, pag namaga siya, it becomes hydronephrosis. It's similar to what some patients undergoing dialysis have. Kasi di ba yung mga nagda-dialysis, may certain amount of water lang pwede inumin. Yes. Because nagre-retain sila ng water. Nag-iidima sila. So, ganun ba yun? Sarcus. Oo, yes. Because if your kidney cannot filter, Diego, it cannot process the water, it goes externally, sa extracellular. Pag sinabi extracellular, ayan na yung mga skin natin. Kaya manas-manas ka, sarcus. In other words, your kidney has to absorb the water, filter it into something else. And excrete it. That is the normal function. Diba? But now it cannot do that, so the water stays. Yeah, it stays now. It becomes edematous. So ngayon ang mangyayari ganyan. Example ito pag may bato, so you get this one filled up with urine. So you call this what? Ureter, mega-ureter, or hydro-ureter. Pag sinay hydro, water, hydro, and ureter. Diba? Hydronephrosis, water in the kidney. Kaya ganyan. Anong water na yun? Yung water natin, ihi yun. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas. Okay. So, does it happen in children? Yes. Meron tayo sinasabi, antenatal hydronephrosis. As young as what age? 20 weeks. 20 weeks? Really? Third trimester. Hindi sila makaihi. Hindi sila makaihi. Now, if you have newborn babies, they can come out with constant infection. Minsan nag-hydronephrosis rin. Kaya you have to be very careful. Minsan kasi, di ba, baka ma-recommend for surgery. Right away. Because not all hydronephrosis is surgical. Kasi pwede naman siyang medical or mawawala. Through time, mawawala siya, mare-resolve. No? It can resolve. So, pwede mangyari yan. How would it manifest on a child or a teenager? Paano mo makikita na meron siyang ganun? Ano yung mga symptoms? The mildest form. Pero ano yung symptoms niya? Urinary retention and UTI. Frequent UTI. I-check nyo na.
Pag nag-frequent UTI ang bata, tapos nagre-retention, ibig sabihin naipon ng ihi, pa-ultrasound ninyo, most probably baka may hydronephrosis. May pain ba yan dun sa pelvis area or saan? No, kasi babies kasi sometimes they cry. They just Iiyak lang yan eh, di ba? Iiyak rin yan. Okay, no? Sa isang tao, Doc Joseph, ganong karami yung average na ihi na dapat ilabas per? Kasi di ba yung iba sasabihin, ay, konti lang inihi ko, parang ano ba yun? Yes, your bladder can fill up at the maximum of 400 to 450 ml. At 125 ml, yun urge to urinate. At 200 ml, dapat mo nang ilabas. Okay? So your bladder can distend as much as 450. Okay? So pag hindi lumabas yan, either magkaroon ng pockets, divertical, pwede yun. Okay. Now, yung kagaya kay Rina, na, di ba natatanong mo kanina, can you have hydronephrosis in pregnancy? Pwede. Yes. Because of the engaging fetus, lumalaki yung bata, lumalabas sa pelvis, pwede kang magka-hydronephrosis. Minsan sasabihin mo, ang sakit ng balakang ko, nagpa-ultrasound ka, ma-hydronephrosis, baka magpakamalan, ma-operahan ka. No. Hydronephrosis is secondary kasi nagkaka-compress doon sa right side ng ureter mo. Kasi alam mo naman, right side, you have your liver. So and the kidney is lower on the right side. Mas mababa yung right side kaysa left side. Kasi meron ka mga organ, kasi may atay ka sa kanan, no? So mas mababa. So the compression on the right side of your ureter is more prominent. Right side, may right hand side. Yes. So pag pregnant ka, mas masakit, mangangalay ang right side mo if you have hydronephrosis. So pa-check ka pa rin, baka yung yung urinary bladder mo baka ipit na ipit, no? It doesn't really cause an alarm because this is a normal physiological thing. But of course, siyempre, lagi natin sinasabi, we take care of our kidneys. Yes, kasi hindi pwedeng, Angel, ang hydronephrosis matagal. Kasi when you have constant or chronic hydronephrosis, masisira ang renal cells mo or renal tubules mo. When your renal tubules are damaged, they cannot be replaced. They are permanently damaged. It is not like your liver. Napapalitan siya. Yung mga liver sinusoids natin, pwede. Ang kidney kasi pag nasira ang renal cells or tubules, sira. So, nakakatakot, di ba? So, kailangan maagapan din as much as kasi minsan lagi ko sinasabi, di ba, Doc Camille, Angel, guys, sa mga pasyente, Doc, okay lang yan, hindi akong papatingin. Sabi nga ni Diego, dalawa yan. Yeah, it can happen. It can happen unilateral, it can happen bilateral. Pag hindi mo iningatan, at naging chronic renal failure, sinasabi ng doktor, ay, may renal failure ka na, anong gagawin mo? Ilang percent of function before nag-fail ka na? How many Less percent? than 20%. So you're above 20 per kidney? You're okay. Per 50% kidney? Per kidney. Total or per kidney ang sinasabi mo? Per kidney is 50. So 50-50, that's 100. 100 out of 200. Kunyari, ganon. Hindi, 50 siya. Kunyari, 10% na lang tong right ko. Pero yung left ko, 80 or 90% pa function. Your other side, your left kidney, magko-compensate yan doon sa... So ito also suffer eventually? Depende kasi mag-overcompensate. Yes, Doc, let's talk about the treatment options. Diba? Treatment options for the kids. Surgical, medical. Diba? Babies, and of course, yung adults. Pag antenatal hydronephrosis for the kids, you look at the kung ano ba ang cause. Lagi ko sinasabi, hydronephrosis is not the disease but the cause. You look for the cause. Kung nakita mo yung cause because of bladder infection, you treat that. Because if it's congenital, anatomical, pwede mong surgical yan. On a time frame na pwede yung bata. Okay? Now, for pregnant, hydronephrosis on pregnancy, you just observe. You don't give medication. Bawal mag-medicines ang hindi ka pwede magbigay, ha? Because of hydronephrosis, ay, bibigyan ka? No. I think they are very careful. Now, for normal individuals of us na meron hydronephrosis, you check kung meron obstruction. Kung saan, kung may bato, di tanggalin. Kung may tumor, di i-biopsy. No? You have to see why there is hydronephrosis before you treat. Hindi yung basta Angel na, ay, hydronephrosis, bigyan ng antibiotic. No, that is a no-no.
hanapin mo muna yung source ng hydronephrosis. So, kailan ka mag-opera? Kailan ng opera? Hindi, Pag talagang sobrang may grabe bara. na. Nakita mo yung source na kunyari, Tsaka may bato, mag-opera. Kung meron tumor dyan nagbabara, then get a biopsy and operate. Pero ang mahirap niyan, Angel, kung dalawa siya, hydronephrosis, walang obstruction. So nothing to see. Parang ano nagkokos? Then you try to look, baka ang problema kasi niya is function, physiological. So mga nephrologists will take over. In summary, dapat puntahan niya si Doc Joseph sa kanyang mga clinic. For more info, tingnan niyo yung Facebook niya. Mga social niya na clinic. Social na clinic ni Doc Joseph Lee. Thank you, Doc. Thank you. Oh, gusto na. Uy, Jello. Uy, yung bago. Di ba may bago? Matcha. Ayun. Oh, matcha. Matcha. Ako, Juan, cappuccino. Latte. 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 Oh. I love you, latte. Ay, Mons. Hello, guys. I'm on good morning. Wow, parang parehas yung shade ng color nyo. Yun isa panlabas, yung isa panloob. Yun. Anyway, anong pag-uusapan natin? Kamusta yung mga gadgets, yung news report kanina As of this morning, umabot na sa almost 80,000 reactions and 246,000 shares yung isang post ng isang mommy about the condition ng kanyang daughter because of the excessive use of gadgets. Nagkaroon siya ng focal seizure. Last June 27, nangisa yung anak niya. Hindi makakilos yung left arm. Nagtabingi yung right part ng labi and bulol na magsalita. Pero how long has how long has the baby been using or the child has been using those gadgets? Based sa post ng mother niya kung starting March nung nagbakasyon sila and hanggang before open youth classes, talaga, nagagadget lang yung bata. Hindi niya masyadong natutukan because she's also busy sa work niya. Momtrepreneur kasi siya. Online, meron siyang mga bookings ng craftings niya. Hinahayaan lang niya na manood yung bata ng TV, mag-gadget, mag-tablet. Yun yung activity ng anak niya. So nakita na yun talagang paggamit ng gadget, ang number one, or naging cause talaga. Major factor, contributing factor kung bakit nagkaroon ng focal seizure yung bata. So ngayon, ano ang gagawin ng nanay? Oo. After that, dinala nila sa hospital yung bata, nagkaroon siya ng medical test. And then yung neuropedia nga yung nagsabi na merong focal seizure yung bata because nagkaroon ng malaking factor yung paggamit niya ng gadgets, excessive use of gadgets. Sa ngayon, medyo based sa post nga, nakita natin na may pagkakataon na nag-aano pa rin, inaatake pa rin yung bata. Kaya continuous yung examination nila sa doctor. Mga test. May habol ba yung bata dun sa company if ever? Yung nanay? Mahirapan yung nanay kasi kailangan i-prove talaga na yung gadget is the main cause. Kasi kung nag-iisa lang yung bata medyo isolated case sa millions of babies who are using gadgets, I doubt kung makakasingil o makakapag-file siya ng kaso laban sa kumpanya. The reason na tinanong ko si Aiko that, kasi baka may precondition yung bata prior to that, diba? Sabi rin ng neurologist, kailangan din nilang pag-aralan yung case ng bata kasi baka, usually kasi ang focal seizure daw, maraming reasons. Maybe inborn pero hindi pa na-trace, early signs, tapos na-trigger lang ng paggamit niya ng gadgets. So I guess parang na rin to, wake-up call siguro sa mga magulang, no, na mas i-limit yung gamit ng mga bata kasi although hindi naman siguro ganyan yung pwedeng mangyari epekto, pero alam naman natin kung na meron talagang mga side effects minsan ang excessive usage. Radiation, panonood ng TV masyado. Ang sabi pa nga, yung 2 hours matagal na yon sa panonood ng isang bata. And then yung 10 years old below, i-avoid na yun ang gawin, kundi pa gawin na lang ng activities like coloring, reading, hindi yung paggamit ng gadgets. Omon, crime. Yes, kahapon. Crime. Nagkaroon ng memorandum of agreement itong Grab Philippines, the HPG. So, ang maganda dito is parang magkakaroon sila ng partnership na magiging katulong ng HPG itong mga TNVS, yung mga Transport Network Vehicle Service para maging mata sa lansangan. Kasi ang Grab meron 10,000 daw sila ng mga drivers. So kung ma-utilize lahat yun, buong Metro Manila,
malaking tulong yun sa HPG. Okay. So, ang mangyayari dyan, Kong, ay parang magkakaroon ng direct contact itong mga drivers sa HPG para makapag-report agad. Yes. Pero ang naging issue kasi dyan, Kong, if you remember yung sa Quiapo bombing, di ba yung deliver yun yung isang parang feature ng Grab Bike, Grab Express. So, mas maingat ngayon ng Grab dahil isa palang proseso para ma-check yung paano nagpapadeliver, pwede palang buksan yun ng driver. Nagpadala ka ng naka-package, may karapatan pala siyang tignan muna yun. At, ano to, before pa o after the bombing incident? Parang after siguro. Process na talaga yun. Hindi lang nasunod. Parang, sige, daling ko na yan, gano'n. Okay. So, isa yun sa mga tinitingnan din na parang baka makahadlang. Pero, confident naman yung Grab na magiging maayos. So, sana makatulong kasi kung lahat ng mga nagda-drive, 10,000 yun every day, na makikita, may re-report nila agad sa HPG. Ang question dito would be, paano yung mga riding in tandem? No? How do they report? Kasi kung titignan natin, halos lahat ng mga crimes ngayon, or killings, no, ay nangyayari riding in tandem. Hindi na masyado sa mga sasakyan. So, mabilis yung kwan. Ang maganda dito kung makakatulong talaga para masugpo itong mga riding and tandem na criminal. Saka isa pa nga baka habang may nakita kang crime, nagre-report ka, nahuli ka naman ng MMDA using your phone. Exemption yun, exemption. Reporting a crime is an exemption. Pero Grab lang, yung isa, Uber, wala pa. Under process? Hindi natin alam. Okay. Martial law. Yes. Ilang araw na lang? Bali... July 22. Yeah, 22 na lang. 2 araw bago yung SONA. May issue kasi ngayon sa Senate kasi pinag-uusapan nga yung tungkol kung possible na mag-request ng extension by 22 ng gabi or 23. Yes. Or magre-redeclare ng martial law. So may issue doon dahil unang-una, kung extension, sabi nila Senator Soto and yung ibang mga senador, possible limitahan na lamang nila. Okay. Yung lugar. At saka yung coverage ng martial law or yung time. Kung redeclaration, lumabas yung issue po kasi ng redeclaration dahil dun sa text message ni Secretary Panelo. Yes. Na sinasabi nga niya na kung hindi action ng Kongreso about extension, is magre-redeclare. Kaya tinanong namin yung about yung redeclaration. Yes. Kasi parang this is the first time, sabi ni Senator Soto, na magkakaroon ng mag-redeclare na martial law. So tinanong namin yung constitutionality kung yun ba ay naaayon sa konstitusyon. Sabi niya, wala namang partikular na nakalagay sa provision ng constitution yung tungkol dun sa redeclaration. Dahil pwede yun. Pwede yun. Pero ang sunod na tanong doon, baka gamitin na abusuhin. Hindi magre-redeclare na lang ako para hindi na lang wala na yung process. approval. Kasi kung extension, it's need ng approval ng Congress. Well, kung magre-redeclare, it still has, again, doon papasok uli yung usapin kung kailangan mag-convene, no? Or yung partial convening na ginawa nila, sariling House, sariling Senate. Tingin ko yan ay susundin ng House at ng pero yung point na question, is it a redeclaration or is it an extension? Yun yung questioning talaga. Tsaka yung tinitingnan nila yung timing. Dahil 2 days before the SONA, it's a joint session ng Congress. Nakikita nila, possible din dun mag-announce ang Pangulo about martial law. Yun ang tinitingnan din nila. So, naghahanda din sila. So, nagre-request ang minority group na dapat mag-briefing na agad yung defense officials before yung deadline. Dahil para alam na nila kung ano magiging action kung kinakailangan nila mag-special session. Okay. Tignan natin na yan, mga balitang yan. Alright, sige, I have to go. Okay. Guys, Sige. mag-news pa ako. Bye-bye. Hindi ka na magkakape? Libre mo ba ako? Para malinis siya. So, kailangan siya yung magaganon. Yeah. Hindi mo siya gagawin na ikaw ni magagalit na sa'yo yun. Doc JJ. Kain tayo. Oo, tara. Kasama natin, Doc Joseph, si
the returning chef, Chef Oo Marcos. nga. Hello, po. chef. Good morning po. Oh. Sabihin mo kay Doc Joseph, ano pagkain natin? So, ang niluto ko po kanina yung macaroni and cheese. Oh. Wow. Alam naman natin na Doc, macaroni, maybe one of the most basic, but doon na-judge ang isang chef then how you execute something as simple as that. Kasi that's di ba, a popular staple sa families, di ba? So ano ang secret mo ngayon for this? Anong special ingredients mo? So ito yung mga ingredients natin. Elbow noodles, broccoli, fresh milk, flour, garlic powder, salt, ground pepper, cheddar cheese, parmesan cheese, and mustard. Pero chef, di ba, isa dito pwede tantarin yung broccoli yung mas maliit para kunyari itago sa mga bata. Yes, pwede rin. naman. Pwede rin. Okay, paano ba linuto to? Ayan. So, ayan siya. So, nilagay ko na yung milk. So, ayan, fresh full cream milk. Yes. Okay. So, nakuluan ko lang din siya. Then, ninext ko na yung cheddar cheese. Ayun. Yan. Hanggang sa mag-melt siya. But you can use other variety of cheese, no? Yes po. Preferably, Doc, siguro yung mga tasty cheeses. Kasi kung mozzarella, wala naman lasa masyado. Then, cayenne powder. Cayenne. Yan ang bibigay kulay. Yes. Tama ba? And spicy. Mustard. May mustard. Yes po. Yung pala secret ni Chef Marcos, may mustard siya. Alright, after and yung mustard. Pepper. Pero pwede rin wala na yung black pepper kasi may cayenne. Pwede na rin po. Pwede na rin. And salt. O yan, tapos haluin natin. Ingat lang kasi pag nag-burn ang milk, iiba texture, di ba, Chef? Yes. Okay. So, in-add ko na po yung flour na may milk. So pang palapot mo is flour with milk this time. Interesting. Okay. Silagay ko na yung elbow macaroni. So yung cooked noodles, ilalagay sa sauce. Okay lang yan, Brother Diego, hinahalo. Kasi usually, siguro may basic knowledge of kasi di ba yung mga ganyan, pinapakuluan sa tubig. Tapos just make. Ito talagang Hindi, ito, meron na. Luto na yan, di ba? Yes po. Pwede rin po, isabay na yung noodles sa okay. milk. Alright. Pero sometimes tama ka, Doc, they cook it, some chefs, they cook it raw. With flavors already. Tapos to finish it off with milk and cheese. Para yung lasa na sa loob ng noodles. But of course, ginawa ni Chef Marcos yung friendly sa bahay. Broccoli. Madali, no? Broccoli. Ayun yung broccoli. Wow. Favorite na mga healthy people. Yan, mac and cheese ni Chef Marcos. And may pairing si Chef Marcos ng soup. So, gumawa rin po akong soup na potato and leek soup. Oh, wow! Healthy talaga, healthy. Teka lang, Chef, yung contact numbers natin pala? Pwede niyo po kontakin sa 0919-950-5718. Tapos, and sa Facebook, search na lang yung Marcos Patino. So, do you want to greet somebody? Binabati ko nga po pala yung mga kaibigan ko sa Extreme 111. So, sila Mentor Tiza, Mentor Eric, and si Coach JP ng Maneuvers Dancers. Sweeties! Sweeties! Alright! Okay. Thank you, Chef! Thank you. Kain na! Sa inyo. Kasi pampag-good vibes talaga ito. Nakita ko ito sa trending sa social media, no? Sa isang pahayagan sa Cebu, itong legless traffic aid nila. Ang pangalan nga nito ay si Mang Magdaleno Borses. So siya, wala siyang paa. Pinanganak kasi siya na meron siyang mga defect, birth defect, no? Ang tawag nga doon ay Amelia. So ito, wala siyang paa hanggang tumanda siya. 58 years old na siya, pero 5 years na siya sa pagiging traffic aid niya. At alam niyo ba yung trabaho niya? From 6 a.m. hanggang 4 p.m. nagtatrabaho siya sa kalsada na as traffic aid. Sabi niya nga na parang dun sa pahayagan sa Cebu, pinublish yun, sinabi niya doon na parang hindi daw hadlang sa pagiging may kapansanan niya na makapagtrabaho siya para makaipon din siya for his own, di ba? So, yung parang matutuwa ka kasi hindi kagaya ng iba nakikita mo. Ang laki-laki ng katawan. Naglilimos, di ba? Tama, Angel. Parang nagnanakaw.
sana maging inspirasyon yan dun sa mga tao, di ba? Na kahit may kapansanan sila, wag silang maging limited dun sa mga kakayahan nila, yung mga pwede nilang gawin, di ba? Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, as we always say, Doc Camille and Rina and Doc Joseph, di ba, we see the person, not the disability. True. Tatayan. So, kailangan talagang humanga tayo dito sa galing tsaka sipag ni Mang Magdaleno Borges. 58 years old mula sa Cebu. Nako, saludo po kami sa inyo. Share mo yan sa Facebook mo para mabasa ko pa iba pang details. Alright, naka pa ibang pictures niya Alright. O, diba? Ito. Pero ang hirap kung 3 million ang arrivals ng turista sa atin, mga times 10 siguro. Diba nga sinasabi ko sa'yo, nakakalungkot nga. 33 million ang tourist arrival ng Thailand, nang sa atin 5.6 million nung nakaraang taon lang. Kung ikaw kumpara mo, bakit nagkakaganon? Samantala ko, konti lang sa kanila pinakamaganda ang mga tourist destination sa Pilipinas. Me eat angry. Mahirap. At saka alam mo, meron ako isa napuntahan doon, yung Pattaya. Yung area ng Pattaya, beach din doon. Hindi mo maikukumpara sa Boracay natin. Wala. Doon kasi Phuket talaga yung maganda na beach doon. Pero yun nga, hindi sabi ko ano ba naman to, wala sa Boracay pa lang. Kung mapunta ka pa ng Palawan. Peace and order kasi. Traffic din naman doon. Well, peace and order, mas matindi yun. But at the same time, maliban doon, yung infrastructure nga. Pupunta ka from one area to another, mas mahal kaysa pupunta ka abroad. Papunta ka halimbawa sa Hong Kong, papuntang Singapore, mas murang pamasahe kaysa pupunta ka halimbawa sa domestic destination. Batanes, ang mahal papunta sa Batanes. At pagkatapos nung pagbaba mo pa ng aeroplano, mabuti sana kung yun na yung destination. Correct. Sasakay ka pa ng bus, sasakay ka pa ng jeep, sasakay ka pa ng tricycle hanggang sa makarating ka doon. Bago ka makarating doon, tapos may pwede pa wala signal ng internet. Walang Abu Sayyaf yata doon lukuhin ka pa ng mga driver o porter. Although, siyempre, hindi naman lahat. But then, these are things that, especially kung ikaw ay foreigner, pagdating mo sa NAIA, tapos lokohin ka kagad ng taxi driver, iba na kagad ang nagiging opinion mo sa Pilipinas. Ayun mga kasabay, maraming salamat po sa inyong 2 oras na panunod pakikinig sa amin dito sa Huntahan. Pansamantala po kami nagpapaalam. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo.